Magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating itaas sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na misang ito ang mga biyayang ating hinihiling. At upang tayo'y maging marapat, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras, noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubaya nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na Propeta Agyo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni na Haring Sero, Dario at Artaherhes at nayari noong ikatlo ng Adar. Ika-6 na taon ng paghahari ni Haring Dario nang italaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Levitang nakabalik
mula sa pagkabihag, naghandog sila ng handang toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kanilang gawain at araw ng pamumungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At ng 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita ay sila ang nagpatay sa kordero. Pampaskwa para sa mga nababalik na mga saserdote at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay papasok tayo. Sama-sama kami matatapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga po, Father. at welcome po dito sa parokya at pamansang dambana ni Santo Padre Pio. Atin munang palakpakan, purihin ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din, tayo nagdiwang ng kanyang kapiyastahan. Itong 23, palakpakan natin ang dakilang patron, Santo Padre Pio. Siya'y laging naririyan para sa atin, nakikinig sa ating mga panalangin, mga kahilingan ng kagalingan. Siya po'y lagi nating lapitan. Sa mabuting balita na ating napakinggan, parang kung inyong iisipin, parang napakasakit naman ang sinabi ni Jesus. Naandyan ang kanyang magulang, kanyang mga kamag-anak, naandyan ang kanyang bisita, pero parang hindi niya pinansin.
No? Halimbawa, katulad din ng isang pari, ano? Dumating ang magulang ng pari, pero napakadami naman ang ginagawa ng pari, ay di nag-aantay ng matagal. Ano? Hindi agad silang nauuna. Para sa ating mga Pilipino, mahal natin ang ating magulang. Mahal natin ang ating mga kapatid. Ano? Kaya sa bandang ito, yung sinabi ni Jesus ay, ang tunay kong magulang at kapatid ay yung nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Para sa atin, bakit hindi mo pinapasok ang iyong magulang? Ano? Para sa pinabayaan. Dahil mahal natin ang ating mga magulang. Pero, ang anong gustong puntuhin dito ni Jesus? Ano? Gusto niya sabihin sa atin na palalimin natin kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Pagka sa isang Kristiyanong pamilya, hindi na lang yung kayo magkapatid o dahil sa dugo. O dahil ikaw ay tunay mong ina. Pag ikaw sa isang Kristiyanong pamilya, tulad natin, ang nagpapatibay ng ating pagiging magkapatid ay yung lalim ng ating relasyon sa Diyos. Kaya pag ang isang tingnan ninyo sa pamilya, pag ang isa ay malayo sa Diyos, ang hirap buuin ng pamilya. Mahirap buuin. Kaya ang tunay na magpapatibay ng relasyon ng mga magkakapatid ay yung kanilang una, palalimin ang relasyon kay Jesus. Pag ang isang kapatid mo ay hindi nagdadasal, hindi nasimba, walang pakialam sa ganitong gawain, siya'y nabinyagan lamang pero wala nang ginagawa bilang isang Kristiyano, ang hirap niyang maunawaan ang mga bagay na ginagawa mo. No? Kaya, sabi ni Jesus, ang tunay kong kapatid, yung nagsasabuhay ng pagiging Kristiyano, yung nagmamahal sa kanyang kapwa at sa Diyos. Kaya pag sa isang pamilya, nagiging matibay ang isang pamilya kapag sila'y nagmamahal sa Diyos. Kaya pag ang inyong pamilya ay napapansin ninyo na para lagi nang nag-aaway ang mga magkakapatid, inyong dalhin si Jesus sa gitna ng inyong pamilya. Dahil pagka yan ay bumaba, sabi ko nga po, pagka ang isa ay wala nang pakialam sa kanyang relihiyon, sa kanyang pinaniniwalaan, wala nang pakialam kay Jesus, no? Nagkakawatak-watak ang pamilya. At babaunin na niya yun hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya sabi ni Jesus, ang tunay kong kapatid, ang tunay kong ina, yung nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yung umiibig, yung nagmamahal sa kapwa, yung hindi madamot, yung mapagpatawad, no? Mapagpatawad, mapagmahal sa kanyang kapatid. Yan ang nagsasabuhay, Kaya mga minamahal, tingnan ninyo ang naging buhay ni Padre Pio. Nung isang gabi ay, nung piyesta, pinanonood ko ang kanyang, nung hukayin, ang kanyang bangkay, no? Talagang ang daming tao sa labas, no? At gano'n na lamang din ang sabi ko, pag talagang mayroong isang banal na tao, talagang kaya niyang tipunin ang napakaraming tao. Sa pamilya din, kapag mayroong isang banal sa inyong pamilya, kaya niyang tipunin ang magkakapatid, ang buong pamilya. Kaya napakahalaga sa pamilya ng mayroong banal. Mayroong banal kang kapatid, mayroong kang mabait na kapatid, mayroong magulang na banal, sapagkat yan ang magtitipon
sa inyo bilang isang pamilya. Hindi lang pamilya dito sa ibabaw ng lupang ito, kundi isang araw, isang pamilya kayo sa harapan ng Diyos sa kabilang buhay. Kaya mga minamahal na mga kapatid, hilingin nyo kay Padre Pio sa oras na ito na kung meron kang kapatid, magulang, na malayo ang loob sa Diyos, iyong hilingin na hipuin ang kanyang puso na makinigla sa Panginoon. Sapagkat darating din naman ang araw na ang Diyos ay gagawa ng paraan sa Kanya para siya'y sumimba, para siya'y magbalik loob. Hindi naman papayag ang Diyos na itong isang taong itong malayo ang loob sa Diyos ay pag namatay ay sa demonyo. Hindi mo papayag ang Diyos niyan. Kaya siya ay gagawa din ng paraan na itong kapatid mong ito na malayo ang loob sa Diyos, gagawa din ang Diyos ng paraan na siya ay makasimba, makapagbagong buhay, makapagbalik loob sa Panginoon. Yun nga lamang, ayon na yan sa pamaraan ng Diyos. At minsan ang pamaraan ng Diyos, mahirap nang unawain, mahirap nang tanggapin, sapagkat yan ay masasakit na sa isang taong tulad natin. Dati ayaw mong sumimba, pero pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, ang isang oras na misa, kulang sa iyo. Dati hindi ka naluhod, pag ang Diyos ang gumawa ng paraang lumuhod ka, ang isang oras na holy hour, kulang sa iyo. Dati wala kang pakialam, no, sa mga santo, pag lumapit ka, pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, may kasama ng pagluha yan. Ganyan, minsan ang mga pamaraan ng Diyos, dahil mahal tayo, bilang isang pamilya, ayaw niyang tayo'y mawalay at isang araw mamatay tayo nasa estado ng malaking pagkakasala. Gusto niya mamatay tayong nagbabalik loob at nagmamahal sa Kanya. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanang ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalininisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas aking kamay, magagalak na awit na ang papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas sadya. Kung hawak mo ko, magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit, umawit, maawit akong buong galak. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kumakapit sa'yo, kaligtas sadyang. Kung hawak mo ako, magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga
mapagpa umawit, umawit, umawit akong buong galang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaaalam po namin sa lahat na mula sa ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go dito sa pambansang dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. At ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Muli, marami pong salamat sa inyong pakikiisa at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inaalay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkaling at habag, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.